Hi guys! Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At huwag na huwag mo pong kakalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga ilalabas na video. Hey guys! Gabi na naman tayo nag-vlog kasi medyo marami tayong ginagawa sa umaga. So, ngayon nga ay habang ginagawa ko tong kabila kong kamay ay sasagutin lang natin yung mga tanong sa atin. Simulan na natin. Shout out kay Joyce Ann Magallanes. Ang tanong po niya ay nilalagyan pa ba ng nail dehydrator at primer ang soft gel pagkatapos ibap? Yes po. Nilalagyan po siya ng dehydrator and primer. Pero kung wala naman kayong dehydrator, okay lang po kahit primer lang ilagay nyo. Kasi ang primer yung nagpapakapit para mas tumagal yung iyong soft gel. So kapag wala kang primer, tapos dehydrator lang, hindi siya ganun kakapit. Mas makapit siya, mas matagal yung itinatagal ng soft gel sa kuko kapag may primer. Sunod, si Giselle Renegado. Ang tanong niya ay 30-30 lang po ba dapat pag nag-UV light? 60 seconds is okay na. Depende kasi sa gagawin mo. Halimbawa, gel polish lang naman. Pwede na 30 seconds or 60 seconds kasi natutuyo naman na siya. Pero, mas maganda kung 90 to 120 ang UV light. Kasi, para sa akin na, ewan ko lang sa iba, kasi nakakadry yung UV kapag masyadong matagal. Pero sa akin, kaya mas matagal yung ginagawa ko. Kasi minsan hindi ako natutuyuan ng gel polish. Parang hindi kasi pantay yung init ng UV ko dahil wala naman akong foil. Walang nakalagay na foil dyan sa UV ko. So parang hindi pantay yung yung init niya. May time na parang may mga part na hindi siya masyadong natutuyo. May mga part naman natutuyo siya, ganyan. Mas maganda kung mas matagal yung pag-UV mo kasi mas sigurado ka na tuyo yung gel polish. Sunod, si shout out kay Nena Ginita. Ate, bakit yung iksi na kuko madali lang matanggal ang gel polish? Alam niyo po, kapag ka nag-gel polish ako, at least meron naman siyang tira pero kaya pa siyang i-lock. Kaya mabilis natatanggal yung gel polish kapag paikli yung kuko. Kasi baka mamaya, as in wala nang, yung tipong wala nang mapaglakan ng gel polish mo. Baka naman as in talagang pudpud na pudpud yung kuko. Kasi ako, kapag kaganon kapudpud yung nails ng client ko, hindi ko na siya tinatanggal. Kasi sisira ka sa client mo. Ipinilit mo, para kumita ka lang ganun. Kapag ipinilit mo i-gel polish siya, tapos kahit alam mo namang mababackjab ka, or mabilis siya matatanggal, mabilis siya mag-chip yung gel polish kasi maikli yung kuko niya. So, alam mo naman na ganun yung mangyayari. Kaya ako, kapag ganun kaikli yung kuko ng client ko, hindi ko siya tinatanggap, guys. Malibang merong as in matitirang konti. Kaya minsan pag maikli na yung kuko ng client ko, hindi ko na siya pinapagupitan. Sinasabi ko sa client ko na, mami, hindi ko na po ito gugupitan na kasi wala na tayong paglalakan ng gel, ganyan. So, yun ang ginagawa ko. Isa yun sa nagiging dahilan kung bakit mabilis natatanggal yung inyong gel polish or mabilis siya nag-chip, mabilis siya natatanggal. Kasi kapag wala tayong malakan, pag sobrang pudpud ng kuko. Kaya kapag kaganon, mas maganda na kahit next week, siguro mga 1 week naman siguro, yung tutubo na yung kuko ng client mo. Sabi, meron ka ng paglalakan ng gel. Kasi kapag ipinilit natin, baka masira lang tayo sa client natin. Mag-backjab ka lang. Sunod, si Caroline Bernabe. Yun, need po ba maglagay ng tape around cuticle para di malagyan ng gel polish? Yung iba po, naglalagay ng ganon. Depende naman sa inyo kung gusto nyo. Ang purpose lang naman kasi ng tape para hindi nga siya kumalat sa mga ganito, sa mga gilid. Kasi kahit lagyan mo ng tape, kung didikit siya dun sa cuticle area, ganun din. Magkakaroon din siya ng lifting kapag tumubo siya. Ayan, nabak na natin yung kuko ko. Sunod niyan ay si Ivan Castro.
Ano po gamit yung non-stick? Ang gamit ko pong non-stick ay si Born Pretty Non-Stick Hand Extension Nail Gel. Yan po ang gamit kong non-stick. Marami po itong shades. Ito ay, kasi number lang eh, NSG03. Ang kulay nito ay parang pink na nagba-brown. Ayan. Meron naman ganito na parang pink talaga, baby pink. Isa naman parang fuchsia pink ata. Clear, white, ganun ang mga color niya. Sobrang tibay po yan. Kahit magkusot ka, hindi siya agad napaputol. Hindi siya yung parang lumalambot. Tapos parang sa gel ng polygel. Pagka nabababad sa tubig, lumalambot. Siya, hindi siya ganun. Pag gumamit ako ng ganito, tapos magaspang yung ganito ko, sobrang gaspang. Nagkakaroon kasi ng parang, yung sa ganito natin, yung medyo tumatayo-tayo siya, tapos sobrang kapag naglagay tayo ng gel polish, parang nagkakaroon siya ng mga bubbles. Ang ginagawa ko kapag ganun ng ginagamitan ko siya ng ganito. Binabap ko siya para maging pini yung kuko natin kapag nag-apply tayo ng gel polish. Wala na yung parang tayo-tayo. Tapos kapag nag-apply ka ng gel, parang kala mo may bubbles, ganyan. So after nyan, lalagay na ako ng dehydrator. Pagkatapos naman ay primer. Sobrang tibay talaga guys kapag may primer. Hindi mo siya kayang bakbakin. Sisira talaga yung kuko mo kapag may primer. Pero guys, pwede din naman kayo mag gel polish kahit walang primer tsaka dehydrator. Tipong base coat agad, pwede. Basta gagandahan nyo rin yung pag-buff para yung gel polish nyo, yung base coat is super kapit. Kaya lang kasi yun, yung ganun, napapansin ko naman pagka naka-base coat lang ang gamit ko at wala akong primer, kaya ko siya matuklap ng buo. Halimbawa, ikubakbakan mo siya ng ganun, buo mo siya makukuha. Tapos mabilis lang, hindi kagaya pag may primer. Parang halimbawa, nabakbak mo na siya ng ganyan. May mga yung itong part na to, maiiwan pa siya. Mapuputo siya, tapos babakbakin mo pa ulit. Ganun yung style niya kapag may primer. So, talaga mas maganda talaga kapag may primer tayong gamit. Susunod tayo kay shoutout kay Sir XT1 GS8X09U. Tinatanong niya kung ilang weeks po ba bago matanggal. Nagtanong siya dito sa soft gel to. Sa totoo lang, ang soft gel, kapag naka-soft gel ka o kahit anong extension pa gamit mo, magtatagal yan kapag inalagaan mo. Magtatagal yan kapag binibi mo siya. Kasi kapag masyado kang magaslaw, galaw-gaw, ganyan, anytime pwede siyang sumabit, na pwedeng pati yung kuko mo masama kapag naka-extension ka. So, kailangan kapag naka-extension ka is talagang aalagaan mo. Parang feeling mo, yung extension mo ay yung pinakamahal na gamit mo. Ganun yung halaga niya. Dapat ganun ka sa extension mo. Shoutout kay Ruvian8175. Pansin ko kapag nag-primer ako, madali matanggal gel polish kahit tama na yung prep ko. Simula nang di na ako naglalagay nun, naglalas naman. Di kulang alam if ganun din ba sa iba. By the way, personal use lang. Siguro guys, ang mapapayo ko lang dito is habang ginagawa mo yung kuko mo, isipin mo mabuti kung ano yung mga pagkakamali, mga kulang na nagawa mo. Ako kasi ganun, halimbawa, may ginawa akong sa kuko ko. Tapos, mga ilang days lang, natanggal siya agad. Next, sa susunod na gagawin ko yung kuko ko, iisipin ko mabuti kung ano yung kulang, kung ano yung pagkakamali ko sa unang ginawa ko, ano ba yung kulang sa mga in-apply ko, ganon. Kasi, mabilis lang naman natatanggal ang gel polish. Meron akong ginawang vlog tungkol sa kung bakit mabilis matanggal yung gel polish. May mga reason, bakit mabilis natatanggal yung gel polish. So, hanapin mo yun sa vlog ko. Tapos, baka dun ka makakita ng mga cause. Tapos, baka dun ka rin makakita ng resolve yung problema mo. Kung bakit nga ganun. So, kasi nga, ulitin ko ulit, kung ang ginagawa ko lang, iniisip ko lang mabuti kung ano yung mga kulang kong ginawa, kung ano yung pagkakamali ko, gano'n. No, parang sinasabi nila na practice makes perfect.
So, habang nagpa-practice ka, mas habang iniisip mo yung mga pagkakamali mo sa unang pagkakagawa mo, habang paulit-ulit ka nagpa-practice, may isip mo na palagi, tamang prep, tamang mga dapat mong gawin para mas maging long-lasting yung gel polish mo. O kaya, minsan kasi sa primer, lalo na yung primer kapag malagkit na, yung parang tipong, alam mo yung luma na yung primer, sobrang lapot na nun, di ba? Kapag ganun na yung primer, mas better na wag mo na siyang gamitin. O kaya, sa buffer, baka luma na yung buffer mo. Kasi minsan, yun din, nagkukos din yun na mabilis na natatanggal yung gel polish. Shout out kay Soriano Shell. Hello po, ma'am. Okay lang po ba na hindi na mag-apply ng base coat? Prep lang at primer at top coat? No po. Kapag may dehydrator ka, okay lang mawalan ka ng dehydrator at primer kasi kakapit pa rin kahit base coat lang. Yun yung lagi niyong tatandaan. Pero matatag lang yung gel polish mo or extension mo kapag may primer ka. Mas matindi yung kapit niya. Parang siya yung nagbibigay ng para maging extra strong yung pagkakagawa mo kapag may primer ka. Pero kapag wala kang base coat, mabilis siyang tumatalsik. Mawalan ka na ng primer at saka ng dehydrator. Huwag ka lang mawawalan ng base coat kapag nag-apply ka. Sunod, user IL8XW7TU6S. Bakit natatanggal pati yung nail extension ko? Ano ba ang dapat na brand ang dapat gawin? Sa totoo lang, lagi ko naman sinasabi sa inyo to, nakailang vlog na ako tungkol dito na wala naman yun sa brand na gagamitin nyo, guys. Kahit anong brand pa yan, kapag tama yung preparation nyo, hindi yan basta-basta agad natatanggal. So, siguro may mga pagkakamali ka lang na nagawa na hindi natin alam kung ano yun. So, ang gagawin mo lang is practice makes perfect. Pag palagi mong pinapractice, maaalala mo kung ano mga pagkakamali mo. Ay, parang hindi ito yung ginawa ko last time. Mga ganun, diba? Minsan ganun kasi ako, guys. Kaya, magugulat ka na lang, ay, ang galing ko na sa ganito. Ang galing ko na mag-extension. Ang tagal na ng extension ko, ganyan. Ang tagal na ng gel polish ko, tumatagal na siya sa kulay. Mga ganun. So, mapapabilib mo yung sarili mo. Kaya, huwag ka mawala ng pag-asa. Mag-practice ka na mag-practice. Dito na nagtatapos yung aking video. Sana ay nakapulot ka ulit ng bagong aral mula sa akin. Kung ikaw ay bago pa lamang po sa akin YouTube channel at nagustuhan mo itong video to, pakiclick naman yung like. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga ilalabas na video. So, yun lang naman guys. Thank you for watching. Bye! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even